ang ating unang kwento na kailangan ng agarang tulong. Mga kababayan, alamin natin ang sitwasyong medikal ng pasyenteng nakikilala natin mula Pasong Tamo, Quezon City. Panurin po natin ito. Kadalasang makikita sa isang komunidad ang mga batang nagtatawanan at masayang naglalaro sa kalsada. Pero sa loob ng 4 na sulok ng tahanang ito, may batang tahimik lang na nakaupo sa isang tabi. At tila nagmamasid. Siyempre, bilang magulang, masakit din. Hindi siya makalabas. Kahit gusto niya lumabas, hindi siya makalabas. Pangalawa sa 3 magkakapatid, si Siti Kylie Abdul, Sky kung tawagin, ni Tate Wafi at Nanay Kimi. Bagamat 8 taong gulang na, hindi niya nagagawa ang kayang gawin ng mga kaedad niya. Ilang araw kasi matapos isilang si Sky nang matuklasan ang kanyang kondisyon. Normal naman po siya nung pinanganak. Tapos, nagkasakit po siya. Nung dumating doon sa ospital, nag-seizure siya. Tapos, na-coma din po siya. Stroke? Na-stroke yung kalahati. Tapos yun, sinabi po nila na may cerebral palsy nga daw po siya. Tapos nagkaroon siya ng meningitis. Dahil sa cerebral palsy, limitado ang kanyang paggalaw at hirap na makapamuhay ng normal. Tapos habang kumakain ganyan, tinetherapy ko kasi kalahati ng katawan niya, manhid. Manhid, kaya kailangan siya ma-therapy lalo. Napag-alamang ding, sensitibo sa ingay si Sky. Sobrang hirap. Lalo na pag nagko-commute na kami. Pag may bumusina o kaya may sumigaw, inayakap ko siya pag nasa jeep kami. Tapos sa tricycle, nagulat siya. Matitiklop siya eh. Kaya kailangan mayunat namin siya. Kailangan yakapin. Kaya kailangan sa tahimik na lugar talaga siya. Sisisure na siya, maninigas na siya. Mawala na siya ng hangin sa ulo. Hindi man masabi ang nararamdaman o iniisip, naiintindihan at nauunawaan naman ito ng kanyang mga magulang. Paano tawa? Uy, paano tawa? Pakita mo na yung tawa mo. Masyado ka na naman malungkot. Nalulungkot si Papa pag malungkot ikaw eh. Dahil hindi makakilos mag-isa at hindi makapagsalita, ang kanyang mga mahal sa buhay ang nagsisilbing kamay, paa at boses niya. Liligo tayo ha. Liliguan ka ni Papa ha. Itinuon na ni Nanay Kimi ang kanyang panahon at atensyon para alagaan at tutukan si Sky, maging ang 2 pa nilang anak na sina Siti Akihira at Siti Taria, sub at star kung kanilang tawagin. Hindi ko naman na-question kung bakit nagkaganon siya kasi hindi naman parang hindi naman sinasadya na magkaganyan siya. Bagamat 24 oras ang pagbabantay kay Sky, hindi naman nila pinapabayaan ang 2 pang anak. Alis na ako ha. Papa ha. Huwag ikaw malikot dito kay Mama ha. Bye-bye. Mag-aaral ha. Makinig kay teacher ha.
Matapos umalalay sa bahay, kakayod naman si Tatay Wafi bilang tricycle driver para may pantustos sa pang-araw-araw. Nakakaraos din naman po, 400 isang araw. Kahit po ganun kahirap ang buhay, hindi po lahat nakukuha sa, sa kapit sa patalin. Kailangan po parehas po na laban. Ito, nagpapakahirap po ako rito sa kalsada. Umulang bumagyo. Wala na po ako karapatan magpahinga. Hindi alintana ang pagod, mapunan lang ang mga pangangailangan. Minsan naisipan ko sumuko, kaso hindi ako pwede sumuko kasi may umaasa sa akin eh. Kagaya nito, pag sumuko ako, paano na to? Kung yung mga ibang magulang, kaya nila iiwan yung anak nila, ito hindi ko kayang iwan to. Matapos mamasada, muli niyang tutulungan ang asawa sa pag-aalaga sa mga anak. Ang pagmamahal na kanilang ipinapadama, sinusuklian naman ni Sky ng matatamis niyang ngiti. Mahal na mahal ko po yan. Kasi pagtanda ko, sasama ko po. Alagaan ko po to. Kahit di kaya, kakayanin. Buong buhay ko sa kanya ko lalaan. Baka hindi ko pumutanggap pag nawala sa akin to. 2 taon na ang lumipas nang huling ma-check up si Sky. Nakailang session na siya ng therapy. Ay, hinihilid yung paa niya, yung buong katawan, tapos pinapatayo. Dinadala namin sa mga libreng therapy. Nakatulong naman po. Kaso po, bigla pong nagkaroon ng pandemic. Kaya natigil po siya. Hiling nila na muling masuri ang anak para malaman ang kasulukuyang kondisyon at mabigyan ng karampatang atensyong medikal. Inano po namin talaga na mapagpa-check up. Kaso minsan po hindi kaya. Kasi mahal nga po yung check up niya. Kailangan ng MRI, ng ECG, mga EEG, ganun po. Kaya naman patuloy silang nagdarasal at umaasang makakatayo sa sariling mga paa si Sky sa tulong ng therapy. Tuloy-tuloy na check up, tapos therapy, ngayon po yung kailangan niya. Basta yun lang po talaga yung gusto ko para makalakad siya. Mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanila pero hindi sila sumusuko sa laban para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak. Kumain ka rin maayos ha. Magpagaling siya. Tibayin niya lang. Loob niya. Mahal na mahal ko siya. Oh. Mahal na mahal ko yung baby ko. Ha? Love na love ka ni Papa ha. Hindi ka iwanan ni Papa ha. Makakasama po natin ngayon si Siti Kylie Sky Abdul at kanyang nanay na si Kimberly Joy Bolito para bigyang linaw ang kanyang kondisyon. Kamusta naman po kayo, Nanay Kimi? Okay lang naman po. Si Sky naman, kamusta? Okay lang din po. Ayan, so nandito po kayo today dahil lumapit po kayo dahil nga merong kondisyon si Sky, no? Ilang taon na po si Sky? 8 po. 8 years old. So, si Sky, ano yung medical condition po niya? Meron po siyang cerebral palsy. Cerebral palsy. Ano po yung naging challenges niyo bilang sa pang-araw-araw po na the way na paano kayo magtrabaho at the same time may anak po kayong may kondisyon ng cerebral palsy? Ano po, hindi po ako nakakapagtrabaho. Hindi po siya pwedeng mawala ng bantay. Kasi ano po yung sa niya, ano po yung pandinig niya masyadong malakas po. Nagugulat siya. Kaya hindi po siya pwedeng iwan. So, ang pandinig niya, so nagugulat siya Opo. pag Kahit may malakas, Opo. may nagsi-seizure po ba? Si Sky? Parang sabi po, seizure daw po yun. Seizure pag yun, nagulat pag siya. nagugulat. Opo. Okay. So, talagang ikaw lang ang makakapagkalma. Opo. Walang iba na try niyo. Si Mister, Ano siya pong trabaho din po. ni Mr.? Tricycle driver. kwentuhan niyo kami sa kondisyon ni Miss Sky, no?
kanina nagkukwentuhan tayo na nung paglabas niya, Normal lang. normal. And then, ilang araw bago nagkaroon siya ng mga sintomas? Mga 4 or 5 days po. Paano? So, kwento niyo po sa amin paano nagsimula yon. Paglabas niya po, 4 to 5 days po, parang ayaw na po ng dumede. Tapos namumutla po, ayaw niyang kumain. Tapos tinakbo na po namin siya sa ospital. Tapos yun nga, pagtingin po sa kanya, chinek po siya. Tapos sinabi po na kailangan daw po siyang salina ng dugo. Tapos nung naano na po yung sa lab, yung ganun po lahat, meron daw po siyang blood clot. Ano po yung pinaka-immediate? Tapos meningitis po. Meningitis. Nagkaroon po siya ng meningitis. So, nagka-infection na rin. Opo. Ibig sabihin, yung condition po ni Baby Sky, hindi po siya nalaman agad-agad. Opo. So nagkaroon muna siya ng stages, nagkasakit muna, tapos yung sinasabi niyo po, nagka-meningitis. Opo. Tapos blood Tsaka po clot nalaman po. ng Opo. doktor. May mga maintenance ba siyang Meron. gamot? Magkano inaabot nun ang ano po? gastos niyo sa gamot? Ang gamot niya po, nasa 300 po. Ang isa lang naman po ininom niya yung maintenance lang po. So sabi niyo po yung si Mr. nag-driver po, no? Tama po pa yun. Opo. So paano po yung yung pang-araw-araw niyo nagastusin, tapos meron din po kayong mini-maintain. Paano po tayo nakakaraos? Saan po tayo Ayun po, lumalapit? bibiyahe po siya ng umaga. Tapos uwi po siya ng tanghali, magbibigay po siya ng pambiling pagkain. Tapos bibiyahe po ulit. Okay. Yung kita niya sa araw, Opo. sa umaga, Opo, sa madaling araw po. iuwi niya. Madaling araw. Anong oras Opo. siya maalis ng bahay? Minsan po, alas 3, alas 4. Tapos babalik siya ng lunchtime. Opo. Trabaho until anong oras umuwi si Mr. Ano po, uwi po siya ng medyo mga 3. Papahinga po, tapos lalabas na ulit siya ng 5. Kasi po, susundo naman po siya dun sa panganay. Kailangan din talaga kasing maging talagang trabaho, no? Trabaho ang mister kasi siyang siya lang yung naghahanap buhay, tama po ba? Tapos meron silang anak na may kailangan talaga ng medical maintenance, no? Alin po ba ang mga hirap talaga kayong ipagpatuloy dahil nga sa kakulangan, sa panggastos? Ay, yung check-up niya po. Yung talaga. check-up? Opo. May daily Tsaka, check-up siya? Gano'n ano katagal po? ang check-up? Once a month po. Once a month. Opo. So, ano po ba ang pangarap nyo para kay Sky? Makalakad lang. Makalakad po. Sabi po ba ng doktor na pag meron siyang check-up or Therapy meron po. siyang therapy, Opo. meron siyang pag-asang Opo. makalakad? Siguro po nasa din po sa therapy po talaga na kung tuloy-tuloy po. Meron na kayo nahanap na doktor? Nung nung una po, nagte-therapy siya. 2019 po. Kaso nag-pandemic po. Hindi po natuloy. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, ano po yung mensahe niyo po na gusto niyo ipaabot sa kanila? Sana po kahit pa paano matulungan nila si Sky. At ayun na nga mga kababayan, kailangan ni Sky ng check-up at therapy para sa pagpapabuti ng kanyang kondisyon. At kaugnay po niyan, makakausap po natin ngayon si Quezon City 6th District Representative Congresswoman Marivic Copilar na handang maghatid ng tulong para kay Sky. Magandang araw po, Congresswoman Marivic. Magandang araw, Kong Z and Attorney Migs. Isa rin itong pagkakataon para sa akin na makapag-abot ng tulong sa aking nasasakupan. Kaya maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat. Maraming salamat po din sa pagtanggap ng inyong invitation. Ngayon makikita nyo isa sa mga constituents nyo po na nangangailangan ng tulong. Nandito po si Baby Sky na 8 years old. Nandito po si Nanay Kimi na ito nga po kung na yung sitwasyon nila ay since pinanganak, normal. But after 4 to 5 days, biglang nagkaroon ng mga simptomas and meron siyang tinatawag na kondisyon na cerebral palsy. And kailangan po daw niya ngayon ng hindi lang dun sa medicine niya na meron maintenance na gamot. I think yung mas importante dito yung therapy. Dahil sabi po ng doktor, with therapy,
pwede na siyang makalakad. Yeah. Na something that alam natin na mas talagang makakatulong po para kay Baby Sky, no? Yes, Attorney Migs, sa ganitong mga sitwasyon, walang pinaka-therapy yung pagmamahal ng nanay. Yung touch ng love ng nanay, no? Yung mother's love. At sa ganang akin, sa aking bahagi naman, makakaasa ka na ipapaabot natin ang tulong sa pangailangan ng iyong anak na si Baby Sky. Yung sa pagpapagamot niya, makakaasa ka sa aking tanggapan na ang lapit naman ng aking tanggapan sa iyong lugar. Na daglian namin tutugunan yung kanyang pagpapacheck up. Pero ang pinakamaganda, Kong Z at Attorney Migs, malapit na namin buksan ang Kabahagi Center. Okay. Ang Kabahagi Center ito ay klinika talaga na ginawa, a joint project namin ng Quezon City LGU at ng tanggapan ng yung lingkod, na ito ay klinika ito para sa lahat ng mga bata o may edad na may kapansanan. Yung center ba nito, Kong, meron ng mga facilities? Yes. May mga May MRI doctor na na rin, Yes, may yes. specialized doctors. Yes. Bubuksan pa lang namin to kasi Okay. kakakabit lang ng elevator. O kasi ito ay 4 na palapag. Inintay na lang namin yung pagkabit ng Meralco at ng Manila Water para ma-turn over ko sa QCLGU para masimulan na itong Kabahagi Center. Apart from yung mga services na binibigay, meron din pong ready na mga medicines na ibibigay sa ating mga, halimbawa, nangangailangan, mga pasyente. Correct. May mga gamot, may therapies, may mga doktor na nang-specialize sa ganitong mga kondisyon. At may mga facilities din, no, para sa mga iba namang klaseng kondisyon. Yeah. Ito rin, Kong, kanina po nagkukwentuhan kami, meron po din po silang 2 anak, no? Merong 10-year-old and may 2-year-old. Meron po ba kayong mga siguro ibang programa for other children naman? Educational programs? Sa pag-aaral ng mga anak niya, kasi meron akong educational assistance naman. So, pwede tayong magbahagi sa kanila ng educational assistance. Pero sa bahaging to, meron din akong pangkabuhayan program na tingin ko, nasa bahay ka lang, nilalayo sa anak mo, makatulong ka sa asawa mo na tricycle driver. Well, in fact, after this, pwede na siyang pumunta sa district office ko because today is my People's Day. Yeah. So, Okay, pwede na sakto. siyang pumunta so we could address the problem, kung ano yung kailangang maitulong nating financial ito o guarantee letter, ayusin na namin today. Oo. Today. Saktong-sakto na People's Day. Hindi lang para sa medical assistance, pati ang pangkabuhayan showcase Yes. para hindi naman po na nandun lang po kayo sa bahay, Yeah. nakakatulong din kayo. No? May income din siya, di ba? Oo, yun naman talaga yung napaka-importante. So, kung siguro sa puntong ito, ano po kaya ang message nyo sa ating mga kababayan na nangangailangan din ng medical assistance, lalong-lalo na sa mga constituents mo? Sa mga mamamayan ng distrito sa East, rain or shine, good or bad, kahit anong mangyari, magpapatuloy po ang isang marangal na paglingkod para sa mamamayan ng distrito sa East na maninindigan na ang buwis ng tao ay binabalik sa taong bayan. Ayan po, Nanay Kimmy, sasagutin na po ng opisina ni Representative Marivic Popular ang medical needs ni Sky. Ano po ba ang gusto nyong sabihin nandito sa harapan nyo kay Congresswoman Congressman? Marivic Kay Popular. Congresswoman. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat at Thank People's you. Day nyo pa Thank you. ngayon, Happy People's Kong, at Day. binigyan nyo kami ng oras para pakita ang tulong nyo. Sobrang laking tulong ng binibigay nyo sa constituents nyo sa 6th District ng Quezon City. Thank you rin. Thank you. Maraming salamat.